today I will be discussing about the referee's hand official signals. First is we have the authorization to serve. Authorization to serve is si first referee nasa stand siya and i-extend niya yung arm niya papunta sa serving team. Tapos, iswipe yung kamay papunta sa court nila sabay whistle. Go signal na yun para mag-serve. And the second one is we have the team to serve. Team to serve is si first referee after ng rally is i-extend lang yung arm straight papunta sa team na next na magsaserve. Walang whistle, no movement, nakaturo lang dapat. And the third one is change of courts. Si first referee, itataas niya yung dalawang forearm sa harap at likod ng katawan niya tapos iikot sa body. Palitan ng side, ginagawa ito after ng set o sa deciding set pag 8 points na yung isang team. And the fourth one is the timeout. Timeout is si first or second referee is pag may nag-request, gagawa siya ng letter T and palm ng isang kamay ipatong sa vertical fingers ng kabila. Tapos ituturo niya yung team na nag-time out. And the next is we have the substitution. Substitution is the second referee, iikot mo yung dalawang forearms sa isa't isa, then sa harap ng katawan. Ginagawa ito pag nasa substitution zone na yung papalit at ready na. And the next one is the misconduct warning. Misconduct warning is si first referee, ipapakita lang yung yellow card sa player and coach na may minor misconduct. Warning pa lang yun, walang point penalty, pero pag inulit is red card na sa next. And now let's proceed to misconduct penalty. Si first rep is ipapakita niya yung red card pag rude conduct or inulit yung misconduct after ng warning. Automatic point plus service sa kalaban. And the next is expulsion. Expulsion is si first referee, ipapakita niya yung yellow card at red card na magkasama sa isang kamay. Offensive conduct to expelled yung player for the set. Bawal maglaro, so dapat nakaupo lang siya sa penalty area. And the next is disqualification. So si first referee is ipapakita niya yung yellow at red card na magkahiwalay, tig-isa sa isang kamay. Para sa aggression o sobrang lala ng misconduct, bawal na sa buong match, labas na sa competition area. And the next is the end of set or match. Si first referee is i-cross yung dalawang forearms sa harap ng dibdib, tapos bukas yung mga kamay. Tapos na yung set or game. And next is ball not toss, release at service. Si first referee naman is itataas yung isang arm, i-extend pataas, palm na nakaharap sa taas, and then tinos ng maayos yung bola sa serve. So service fault, point sa kalaban yon. And the next one is delay in service. Si first referee is itataas yung dalawang kamay at fingers na nakaspread, lumagpas ng 8 seconds bago nag-serve after ng whistle. So service fault yun, point sa kalaban. And the next one is blocking fault. So dito is si first or second referee is itataas yung dalawang arms na vertical. Palms na nakaharap forward and fault pag back row or libero na nag-block o nag-block ng service. Screening din pag tinago ng blockers yung server. And the second is positional. Si first referee or second referee is iikot yung 4 fingers. Positional fault pag mali yung pwesto ng players nung mag-serve sa kalaban. And rotational fault pag mali yung players na nag-serve o di sinunod yung rotation. Next one is ball in. So si first referee or line judge, ituturo pababa sa floor gamit ang arm at fingers. Tumama sa loob o sa line yung bola, good yan or point sa tumira. And the next is ball out. Si first referee or line judge is itataas yung dalawang forearm na vertical, palms nakaharap sa katawan. So lumabas yung bola, point sa kalaban.
Next one is catch. Si first referee is dahan-dahan itataas yung forearm, palm na nakaharap pataas, na carry or sinalo yung bola imbes na clean hit. So ball handling fault, point sa kalaban yun. And the next is double contact. Si first referee is itataas yung dalawang daliri na nakaspread and dalawang beses tinamaan ng isang player yung bola. So fault yan, except sa first contact or block. And the next is 4 hits. Si first referee is itataas yung 4 na daliri na nakaspread. Sumobra sa 3 hits yung team bago binalig yung bola. So fault yun, 3 contacts lang max per side. And the next is net fault or service fault. Si first or second referee is ituturo yung side ng net na may fault gamit yung kamay. Fault pag nasagi ng players yung net habang naglalaro o pag hindi lumagpas sa net yung serve, so point sa kalaban yun. Next is reaching beyond the net. Si first referee is papating yung kamay sa taas ng net, palm nakaharap pababa. So fault pag pumasok yung kamay sa space ng kalaban at nakaistorbo sa laro nila, so point sa kalaban yon. And the second is attack hit fault. Si referee is ibababa yung forearm na nakabukas yung kamay, fault pag attack yung back row na tumalon sa front zone. So pag libero na nag-attack is pag inatake yung service ng kalaban habang mataas sa net o pag inatake yung overhand set ng libero sa front zone, point sa kalaban yun. Next is penetration. Si referee is ituturo yung center line o end line. Fault pag pumasok sa court ng kalaban at nakaabala pag dumaan yung bola sa ilalim ng net, pag natagpan ng server yung end line o pag lumabas sa court yung player ng service hit. So automatic is point sa kalaban. And the next is double fault. Si first referee is itataas yung dalawang thumb, ginagawa pag sabay nag-fault yung dalawang team o pag may outside interference tulad ng bolang galing sa kabilang court, walang point, so uulitin lang yung rally or same server. Next one is ball touch. Si first referee is ikukuskus yung palm ng isang kamay sa vertical na fingers sa kabila and ginagawa ito pag na-touch ng blocker o player yung bola bago lumabas. Hindi out kundi points sa team na tumira. And the next is delay warning. So si first ref is tatakpan yung wrist ng yellow card, then a warning pa lang pag delay. So red card, penalty na point plus service sa kalaban. Nangyayari kapag sinasadyang bagalan yung laro o let mag-serve or invalid sub request. And now let's proceed to line judges official flag signals. First is we have the ball in. Si line judge ituturo pababa sa sahig gamit yung flag. Tumama sa loob ng court o sa line yung bola. So good point yon. Point sa team na tumira. And the next is the ball out. Si line judge is itataas yung flag kapag lumabas yung bola o tumama sa antina o poste or kapag dumaan sa labas ng antina or out of point sa kalaban. And the next is crossing space. So dito is si line judge is iwawagayway yung flag sa taas ng ulo tapos ituturo yung antina o linya. Pag fault, lumabas sa crossing space yung bola. So kapag tumama sa antina or poste na natakpan ng server yung end point, so point sa kalaban.